Heavenly Father, I am grateful for your eternal presence. I am learning to be patient, and that you are really there. Sometimes I am afraid, and I know that's lacking faith, but I'm beginning to understand that for me you have a plan. Heavenly Father, I am grateful for you sending your Son to die so that I live, and for never giving up. I'm learning every day that I won't always have my way, but I'm beginning to understand that for me you have a plan. Heavenly Father, I am grateful for you hearing my prayer. I am learning to be patient, and that you are really there. There are answers I'm receiving, no, they're not always immediate. Sometimes I have felt defeated. That's when I kneel down in prayer. You show me you hear my prayer. I'm amazed by how you care, 'cause you hear my little prayer.
never happened before. Inspired by one person I know, been straight to let this feeling flow, not knowing I'm already attached to you. Guess today I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life, I want to walk this out with you. Your eyes shine like no other, like no other, and you let them come, but it doesn't matter. Been straight to let this feeling flow, not knowing I'm already attached to you. 'Cause today I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life, I want to walk this out with you. To walk this out with you.
Testing. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. And hello. Magandang lalaki po ako. Joke lang. Joke lang po yun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Makoy Hidalgo, vocalist of Orange District, and welcome to the first episode of Kahel Stories Live. Yeah! O, diba? Meron na akong sound effects. O, diba? Lume-level up na tayo, syempre. And thank you so much sa mga taong sumuporta sa amin dito sa live stream na to. Thank you so much. And para ako kukunin ni Lord dito sa aking pailaw. Diba? And meron akong buddy dito, si Dino. Hello, Dino. Good afternoon sa'yo. O, diba? Charot lang. Hello. O, diba? Meron akong co-host dito sa aking tabi, si Dino, pangalan niya. Hindi siya orange, pero yellow siya. Ayun. Shoutout po sa lahat ng mga dumadaan. Good afternoon po sa inyo. Nakikita ko kanina dumaan si Jer Afuang, ang dati naming lead guitarist sa Orange District. Si Eman Jericho, ang aming drummer. Hello, good afternoon sa your brother. Si Ira Ventura, good afternoon. Kay Christian Custodio, ang aking classmate, kababata, sa mga matatalik kong kaibigan. Hello, brother. Thank you for dropping by. And ayun, grabe, diba? Solid ang hapon natin ngayon. And since this is our first episode of our Kahel Stories, so meron tayong special na guest mamaya. And mamaya ako sa inyo, ano doon sabi ko? Mamaya ako ipapakilala sa inyo yung aking special guest for this first or pilot episode of Kahel Stories. And I'm so very excited about this, syempre. Ewan ko kung bakit. Sobrang na-excite lang ako. And by the way, please like, share this stream. Currently, live po tayo dito sa Kahel Stories live page. And simultaneously, naka-live din siya sa Orange District page. So, this is powered by Orange District team. Siyempre, speaking of Orange District team, shoutout ko lang mga kabanda ko, si Eman, si Drew, si JM, si Kit. Good afternoon sa inyo mga brothers. Ingat kayo sa work. And kung nasa man kayo ngayon, ingat kayo. And shoutout na rin sa aming team, ang aming road manager, si Madam Sam. Hello, good afternoon. Sa aming isang madam na si Clarissa, sa aking wife. Hello. And sa aming sound engineer, Roadie Tech, si Papa Jason, na busy ngayon, bumibiyahe. Yun, good afternoon sa iyo, brother. Ingat ka, stay dry, stay safe, huwag kang magpapakabasa. And syempre, shoutout ko na rin yung mga merch managers namin, sila Kuya Shelvin and Ate Ria. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Yan. And syempre, sa iba pang nakasubaybay dito sa Kahel Stories Live. Yung whoop, sabi ni Papa Jason, nakita ko nag-comment siya. Hello, whoop. Yes, good afternoon sa'yo. Ingat ka, brother. Sayang, di nakapunta dito. May bibigay sana ako sa'yo, pero okay lang. Bigyan sana kita ng pera kaso ayaw mo Talaga, pag ayaw ng biyaya, di ba? Yan ang Pero anyway, so speaking of biyaya, and na-shoutout ko naman ang aming team. Syempre lahat ng mga viewers dito. Again, don't forget to stream or share this stream sa mga friends nyo, relatives nyo. Ayun. Mamaya i-introduce ko yung aking special guest for this afternoon. I think nakita nyo naman yung poster na pinost namin kagabi. Ayun. Excited na ako. Sobrang excited na ako. And ayun. So bagong lahat, plug ko na muna itong mga bagay-bagay na to. Since ang usapan namin ng guest ko ay alas 4. Meron pa naman ako ilang minuto. Di ba? Hindi na tayo ka-advance Di ba?
Isa kang pao dyan, pao! Ay, mali. Mali yung ano, pao. Yun. Yung. Isa pa. Alright. Diba? Para akong nasuntok dun, ah. Ayun, sige. Bago lahat, i-plug ko na muna tong mga ano tawag dito, mga Orange District merch namin. So, let's go! Ayun. So, currently, meron kaming Orange District merch. And thank you so much sa aming mga merch managers. Kay Kuya Shelby and Ate Ria. Hello po sa inyo. So, may current merch kami. OD pins and OD keychains. We sold us one for 50 pesos. Ayan. Hello kay Chris Angelo. Thank you for dropping by. Good morning sa'yo. Papasok ka pa lang. So, ayun. Kung gusto nyo umorder, message lang kayo sa aming Facebook page. And isa kang suntok nga dyan. Yeah! O, diba? Next! Siyempre, meron din kaming OD poster card. Ang size po nito ay A4. Yan. Yan po ang size niya, A4. And pwede nyo pong gamitin to for signs and dedication. So, syempre, picture namin yan. Alam ko masyadong, ano yan, medyo na ano kami, parang masyadong malaki. Pero okay lang din. Diba? Pwede nyong pang-regalo or pang-display sa bahay nyo. And also, we have Spotify keychain na currently inuubos na lang namin ngayon. Kaya sold as 3 na siya. That includes Kunti Spotify link, Serpentina Spotify link, and Binibini Spotify link. So, ayun nga. Bumili na po kayo, inuubos na po namin yan. And next na produce namin ng Spotify link, isa na lang siya na ma-stream nyo na lahat ng songs namin doon. Malupit doon. Next is, syempre, hindi papahuli ang aming isang merch, which is ang OD Crochet and sold as one. And this is an orange design, by the way, made out of cotton thread and fiber feel. And kaya po ganitong price niya dahil 100% handcrafted po yan by our merch manager, Miss Ria Centeno. Thank you so much for your effort. Diba? Isang smash dyan. Isa pa. One more. Diba? Punta nga lang. Ay, nako. Padagdag mic ko. Sabi niya, sige, dagdag yung mic. Okay. Sure. Sabi mo yan eh. Oh, ayan. Narinig mo ba ako? Oh, ayan. Ayun. So, ako ang nagbibiyaya, sabi ni Papa Jason, akin. Oh, sabihin nyo, akin. Yan. Oh, so ayun nga. Tapos, papalag ko na rin to yung mga kanta namin, syempre. Available din yan sa lahat ng streaming platforms. Kunti. Stream nyo na yan, guys. Napakagandang kanta niyan. Isa yan sa mga paborito kong kanta. And na-release namin siya way back 2022, if I'm not mistaken. So, yeah, maganda yung kanta na yan. Solid yan. Sobrang solid. And, syempre, ang isa naming kanta, nakaka-anniversary lang din dahil September last year namin siya in-release. Ang kantang Serpentina. So, sana ma-stream niyan, guys. Available siya sa Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, syempre. Syempre, next dyan, ang Binibini, diba? Yan ang unang kantang nirelease namin sa Orange District. And, ayun, kung may mapag-aalayan kayo ng kantang yan, sa mga nagagandahang dilag dyan, para sa inyo po ito. Yan. And, ayun nga. Wow! Sabi niya, wow. Oo, syempre naman, wow. Diba? Binibini, nilabas namin siya last 2023 din ata. So, ito yung unang kantang nilabas namin. And,
we're planning to do some remaster or revised versions of our song. So, abangan nyo yan. Diba? Siyempre, ang kaka-release lang noong October 16. Ano ba yan? August 16. All over again. So, available na siya sa lahat ng digital platforms. Paabutin natin to ng 5K, guys. And within the week or within a week na nirelease namin siya, umabot na siya ng 2,000 streams. So, diba? Galing-galing. Galing-galing naman ng mga Kyles na sobrang sumusuport dyan. So, thank you so much for your sa inyong support. Plug ko na din, syempre, itong next event or upcoming event namin on September 15. So again, release na yung all over again. Stream nyo ng stream. Supportahan nyo po kami, Kahels, mga Cats. Paabutin natin ng 5K to 10K streams yan. Siyempre, plug ko na rin to. Ang isang event namin this coming September 15, which is ang all over again Orange District Anniversary Launch Party. So basically, this is a 3-in-1 event that will happen on September 15. So bakit 3-in-1? So it will be all over again launch. Diba? Number 1 yan. Tapos pangalawa is this is our anniversary party since every September of the year nag-celebrate kami ng aming anniversary. And pangatlo, lahat po ng ito ay para po or all proceeds ng sales na to ay mapupunta sa aming mahal na Meritzel Children's World Foundation. Thank you so much Meritzel Children's World Foundation for your big help and opening your doors for us, syempre, para makatulong sa inyo at ma-put up tong event na to. So, thank you so much. Shoutout sa aking kabanda si JM, currently watching. Sabi ni Kuya Shelvin, good day, Kahels. Sabi ni Gerald, hi po. Hello. Don't forget to stream, continue, ano ba yan? Nabubulol pa rin tayo. Na-excite na kasi ako eh. Yun. Pero yun nga, don't forget to stream our song. Yun. At supportahan niyo po sana kami sa upcoming event namin on September 15. Yan yun. So kasama namin dyan ang Rizal Ukulele Collectives, Roxanne, Alice, Loafers, Bridge the Sky, Zinfinity, Oaksy PH, and Lily. And tickets will be 250 for pre-sale, 300 sa walk-ins with free beer po yan. Gates open at 6 p.m. Show proper 7 p.m. Siyempre, gaganapin to sa Millenia, Marikina City. Huwag po kayo mapupunta kung saan. Hindi po ito sa Pampanga o sa Bulacan. Dito po yan sa Marikina, ha? Hindi niyo pong kakalimutan. Wow! Sabi ni Dino, naman, siyempre. Wow talaga, di ba? So, kasama namin dyan, syempre, gusto namin magpasalamat sa Dreamify Records, ang aming label. Thank you so much sa mga bossing namin, kay Bossing Z, sa mga sound engineers namin doon, kila Nichimi, and sa buong team ng Dreamify, maraming salamat po sa inyo. Syempre, sa media partners namin, Bad Cat Productions, Calm Chaos Productions, Purple Arc Community, Edge TV Philippines, syempre, Science Studio, Sikap Music Studio, which is sila nag-record nung track nung all over again. And syempre sa mga ibang sponsors namin like Manini Nene, Mousetrap PH, Kable at iba pa, Plectrum Strap, yan. And sa iba pa naming media partners na hindi ko na makita dito sa poster na to, o diba? Dahil sobrang late na nila. So again guys, September 15, sana makapunta po kayo. Punuin natin yung venue. And you will witness the live performance of All Over Again. Napakalupit nito. Thank you so much sa 22K viewers. Wow! Grabe naman yan. 22K viewers. First time in the history. O, diba?
Eh kung ganito tayo araw-araw, di ba? Ang saya-saya. Hi po kay Ate Ria na currently nag-watch din. Thank you so much for dropping by sa mga merch managers namin. So, ayun. Ayun na nga. Di ba? Saya-saya. Saan ang ano dyan? Si Dino. Sitting pretty lang dito. Saan ang ano dyan? Smash, Dino? Oh, di ba? Di ba? Yun, so, yun lang yung mga sasabihin ko. And yun na po yung stream namin. Thank you so much. Hindi, joke lang. Ayun na nga. Excited na ako sa guest na to. And alam ko karamihan naman po sa inyong lahat alam nyo na kung sino yung guest ko. Di ba? Cheers tayo everyone para sa mga nanonood dyan at sa guest ko. Wait lang. Di ba? Siyempre, nauuhaw tayo di ba? Ayun. Feeling ko ready na yung ating guest for this afternoon. Hindi rin ako makapaghintay na. So guys, Kahels, Cats, let me welcome my first guest sa Kahels Stories Live. Siyempre, palakpakan naman natin. Ay, wait lang. Saglit. Masuspense tong si Wait lang ha. Masuspense yung ko Ayan. Sorry naman na. Ha? Okay. So I think ready na ang ating guest. Nakikita ko na sila backstage. So ito na, let's go. Let's all welcome Chasing Horizon. Hello. Hi guys. Naka-mute pa yata kayo. Sige. Okay na siya. Hello pa. Yo. Hello, good afternoon sa inyo. Okay naman po ba? Okay po. Okay. Nice. Sobrang Good afternoon po sa inyo. afternoon. Good afternoon po. And kumusta naman kayo? Kumusta ang inyong araw? Okay naman po. Lalamig kami lahat dito. Kinakabahan. Hindi ko lang po. Kinakabahan. Huwag kayong kabahan. Siyempre, sobrang kuwela tong ating Kahel Stories for today. Siyempre, di ba? So, bago ang lahat, siyempre, magpakilala muna kayo and kumustahin nyo lahat ng ating mga Kahel viewers now. Pakilala nyo na kung sino kayo. Let's go! Okay, game. Starting sa'yo. Ako na. Sige. Hello guys. Ako po si Ezra Di Mapilis. Keyboards ng Chasing Horizon. Hello, I'm Days, ang vocalist po ng band. Hello po, ako po si Charles D. Capistrano, ang rhythm guitarist po ng banda. Hi guys! Musta? Woo! Ako nga po pala si Gerald Jebsen P. Bristol, lead guitarist ng Chasing Horizons. Hi guys, ako si Sean Rizade City Mapilis, drummer ng Chasing Horizon. Nice one. Nice one. Ayun. So, since na-mention na nga yung inyong members and yung name ng inyong banda. So, guys, eto na. Gusto ko munang mag-shoutout. Hello kay Madam Sheena. Hello. Good afternoon po, Madam Sheena. Sabi ni Ate Ria, kinakabahan na sila. Hindi naman po. Wag nga kayong kabahan. Ano lang tayo? Chill lang tayo, chill. So, ayun. Chill lang. Chill lang tayo. So, my first question, bakit nga ba Chasing Horizon? Sige. Yan ang aking question. Bakit Chasing Horizon? Bakit ako? Okay, so Chasing Horizon po kasi. Nabuo po kasi, actually childhood friends po kami lahat. And meron po kaming mga goals or dreams and aspirations na gusto po namin maabot. And yung mga dreams po na yun po yung nagre-represent sa Horizon, which, so based po sa name, Chasing Horizons, chine-chase po namin siya. So, ito po, gumagawa po kami ng music para po maabot yung dreams po namin. So, that's Chasing Horizon po. Grabe.
Baga, chasing your dreams, di ba? Ika nga. So, maganda yung, ano niya, yung inyong name and sobrang, kumbaga, catchy din naman siya. Alam niyo yun, parang, and you're setting goals na agad. So, grabe ang galing. And if I may ask as well, when did it started? So, kailan nyo sinimulan tong banda? Kailan siya nagsimula? Kailan nyo naisip yung name? Ganun. So, nagsimula po yung Chasing Horizon kasi nagplano po kami para sa debut ko po next year. Dapat po para sa debut lang po yung banda, kaso naging... Yeah, po. Nagsimula po siya noong June, I think. And ayun, eto na po. Natuwa na kami. Naharot. Naroon kami na. Ang galing, no? Kasi yung una pa lang, you're just planning for debut, di ba? Sabi nyo nga. And like, you're for a special event. Ito, ano to? Sa kaibigan nyo? Debut ng kaibigan nyo? Ito po. Debut Ayan, happy nyo. birthday. Happy birthday. Next year pa. Ba't di mo kami in-invite? Joke lang, para makikain man lang sa inyo. Di mo kami in-invite para makikain man lang. Damot. Ang damot. Anyway, pero ano that's a good start. Kasi kami din, nung Orange District, we're planning to, hindi nga dapat ganito pa siya. Parang nung unang, gaya nga nung mga kinikwento ko sa interviews nun, we're planning to do parang variety band sa mga, yan, sa debut, sa kasal. Yun talaga yung target namin. Pero, wala eh. Ito talaga yung binigay ni Lord sa amin eh, di ba? Kaya nandito na kami ngayon. Yun. Anyway, so napakilala nyo na kanina yung mga members nyo, which is wait lang, sorry, si Ishan, si Ezra, si Jarrell, si Charis, tsaka anong name ulit ni girl? Days po. Ano? Days po. Days? Ano? Days? Days po. Days. Days. Okay. So, ayun nga, guys, if I may ask as well, ano ba yung mga hobbies or interest nyo outside of music? Since kayo, kasi nagbabanda kayo ngayon, like, yes, common na ginagawa natin as musicians, we play instruments, pero other than that, ano ba yung mga ginagawa nyo? Like, isa-isa kayo. Sige. Diyan naman. Siya naman. Hobbies? Yes, Hobbies. mo. Yung hobbies ko po ay plane spotting. Plane spotting. Sa plane siya. So, Yan. ako naman. So, ang hobbies ko bukod sa pagiging lead, ako po ay isang photographer and nag-volleyball din po ako. Kasama sa Lambian. Uy. At bukod po sa pagiging gitarista, ang main hobby ko po is paglalaro ng video games. Yan. Which is not really that interesting naman. Patay. Kaya nabot ng mga Talaga lang, ha? Ako naman po, pag-drawing po, since I'm an art student sa seminar. Ayan. Actually, parehas po kami ni Days. Member po kami ng arts club sa school. So, arts din po yung hobby ko aside music. Uy, ayos yun, ha? Kaya, napaka ganda ng mga ginagawa nyo besides music. Siyempre, napaka-importante nung mas na-enhance nyo pa yung other skills nyo, hindi ba? Hindi lang sa music, di ba? So, maganda yan. Sabi ni Kut Gonzales, yung kabanda ko, next year nga daw mag-ready na po kami sa kainan sa debut. Sana po may Shanghai. Sana daw may Damihan mo na yan. Baka dyan. Doble mo na. Okay, shoutout ko muna yung mga nagko-comment dito sa ating sabi ni Caitlyn Bisda, good luck po, sending love for Orange District and Chasing Horizon. Sino to? Si Caitlyn. Hello, Caitlyn. Hello, Caitlyn. Good afternoon sa'yo. Ingat ka dyan. Yon. And next time, syempre, mag-guest ako ng hindi musician. Kumbaga, Kahel Stories,
it's about all Kahels. Like, sa lahat ng mga sumusuport sa amin sa Orange District and sa ibang banda rin. So, ito po ay platform para sa inyo po. Hindi po para sa amin to. So, yun. Kaya, thank you so much for dropping by. Sabi ni Russell Patino, classmate ko yan. Kanino classmate to? Pakidampot nga po. Classmate namin. Ay, Russell. Guard, may classmate to. Pakidampot po. Ayan. Ayan. Sabi ni Kit Ranas, mga idol ko yan, oh. Yi daw. Big smash sa'yo. Yan. Kit. Ayun. Hello kay Howell, Mary, Carion, Lacuna. Nagtag siya, Bian Hernandez. Oh, hello. Sabi ni Madam Sheena, Kit Gonzalez, shout out, Jar Shots. Sabi ni Kit, sino daw sa mga nagko-comment yung GF ni Ezra? Sino daw yung GF? Madami pa. Sino daw yung nagko-comment? Sino daw? Sabi ni Leonard, mga Lodi ko yan. Mga Lodi daw. Sabi ni Jason. Sabi ni Papa Jason, mahuli ng nanay, yari. Yari talaga. Alam mo mangyayari pag nahuli si Ezra? Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Alis! Alis! Diba? So sabi ni, ano to? Sorry Gargoles ba to? Gargoles? Donna Lian. Pa-shout out Arts 201. Shout out to Arts 201. Sabi ni Tito nyo JM. Virgie Centeno, may GF na raw si Ezra. Oh. Palo. Ayan palo. Ay, nako. Oh, no! Yan, sige. Sabi niya, may basbas na daw from Ate Riyad. Dalawa daw po, sabay, lagot. Sige. Dalawa daw ang pinag-. Left and right. Anyway, going back to our questions and answer. Eto, ano ba yung mga influences nyo? Music references. Ano ba yung, alam ko, iba't iba kayo ng mga pinakikinggan. So, sige, one by one din. Ano ba yung mga influences nyo? Sige, go. Start tayo kay Ezra. Okay, so kami po, lahat po kami is, madalas tinutugtog po namin is songs from, bands din po from OPM. Cup of Joe, Rob Daniel, Maki. So mga local bands din po sa OPM na sikat po ngayon. And patok din po kasi siya sa mga audience ngayon. Kaya maganda din po siyang tinutugtog. Ikaw na. Yung music na pinapakinggan ko po parati is mostly K-pop and J-pop. And may nahanap po akong K-pop band and doon po ako na-influence. Yung nag-influence po sa akin sa music, which is, yung pinapakinggan ko right now is mga songs galing po sa Kamikaze. Mahilig po kasi sa mga rock. Ayos Galing Tama naman. So ang pinapakinggan ko naman kasi is Mundo. Ano yun? Four of Spades and syempre Maki din, Rob Daniel, December Avenue. Syempre number 1 Orange District. Number 1 yan. Mali na pindot ko. Siya naman. Mga music ko lang po yung mga old music tulad po ng Beatles. Nice. Old soul. Nice one. Galing. Well, thank you so much for your answers, sobrang na-appreciate ko. And syempre thank you also for listening to our music. Ayun, sabi nga ni Ate Ria, comment naman dito yung future daughter-in-law ko, where you at? Comment na. Diba? Thank you for your answers and thank you din sa 22 viewers natin ngayon currently. I don't know kung ilan ang viewers dun sa kabila sa Orange District pero ayun nga. My next question, nabigay nyo naman na sa akin yung mga mga influences nyo, mga hobbies nyo or interests nyo, kung kailan kayo nag-start, gano'n.
And ito, medyo iibahin natin yung atake ngayon. Or yung question ko, medyo pag-iisipin ko kayo ng onte. Ito, siguro, summarize na lang. Bahala kayo kung sinong gusto sumagot or kung may additional lang bawat isa. Go ahead lang. Pero this is my question for you guys. Una muna, what strengths do you have that you believe make you a great musician? So, strength muna tayo. Siyempre, yung next dyan, weaknesses, di ba? Weaknesses. Ba yan? Bubulol pa rin. Strengths muna tayo. Ano ba yung strength na meron kayo na para masabi nyo na great musician kayo? Uy, patay tayo dyan. Block. Napaisip sila. Ano na lang kayo, magdagdag na lang kayo. Pero sa tingin ko, isa sa mga strength natin is yung music natin na tinutugtog is may variety. Tinutugtog namin lahat ng genre. Pwede namin i-try yung ibang genres. So yun, baka isa siya sa mga strengths namin. Dagdag! Siguro yung mga strengths din namin kasi practice pa, di ba? Practice makes perfect. Practice makes perfect. Strengths. Yung strengths para sa akin is yung bonding ng buong banda. Kasi di mabubuo yung banda ng walang bonding. Tama. Since may naman na tayo, may foundation naman na tayo. Childhood friends. Kaya medyo mas maayos yung paano natin sa isa't isa. May chemistry. Chemistry, ayan. Ayun. So sa weakness, ano bang weakness natin? Ano bang weakness natin? I'll start it off na dahil sa school, ang dami nagiging busy and naglalak po kami ng oras. And natatakot din po kami baka ma-disband po kami. Ayan. Kasi po, lahat po kami busy. Lahat po kami senior high na. Si Isha lang po yung medyo pa-chill-chill. Madali-dali pa po nito. Opo eh. Kami, puputin ang book namin dito eh. Kaya, ayan. So, ano ba? Weakness. May natagdag ko ba ano? Wala na. Ayun lang po. Yun lang po. Okay, well, thank you so much. Thank you so much for your answers and Ayun, Yahoo, okay. Dino, sige. Shut up. Hindi nga, ako din kasi, nung, sa totoo lang, share ko lang sa inyo. And basically, you have good answers to your questions. Pero bago ako mag-share, sabi ni Alexander Shees, sabi ni Micaela Loreles, very proud classmate po. Let's go. Sabi ni Kit, pang Miss Universe pala mga tanungan ni Tito. Sabi ni... Hindi na namin nakakawagin. Sabi ni Ate Rhea, hi Bini Mika. Jason, sabi, weakness shish. Ayun. Nanonood na si Tita Virgie Centeno. Hello po, Tita Virgie. Good afternoon po. Sabi ni Tito Kit, strengths nyo, suportado kayo ng parents nyo at may malapit kayong rehearsal studio. May malapit na rehearsal studio. O nga, no, may malapit na rehearsal studio nga sa kanila. Sabi ni James, Idol Jarrell. Sabi ni JM, weakness ko, back pain. Oh, weakness mo, back pain. Parehas tayo, brother. Weakness ko, mga idol ko yan, lalo na naka-yellow, sabi ni Alexander. Tita Virgie, Ria Centeno de Mapilis, konsidadorang ina, hindi pa pwede sa akin ng GF, aral muna. Strict. Masyadong strict. Ayun. Sabi ni James, Sulyan, solid to. Solid ka din, di ba? Ay, sorry. Ayun. Di ba? So, basically, share ko lang din. Syempre, dati din, yung age ko, like, nung time din na ganyang age ko sa inyo, syempre ako lang, kung ano lang yung ginagawa ko, happy lang ako, happy-go-lucky lang ako, and sinusulit ko din yung bawat time na, alam mo yun, na
play ako ng music at the same time. That time kasi puro basketball, drawing din, ganyan. So, yun ang mga ginagawa ko. Yung mga pwede kong gawin nung kabataan ko, gagawin ko talaga. Kung sinusulit ko siya. Pero kasi nung pag-fall ko ng, tawag dito, pag-fall ko ng, ang tawag dyan? Pag-fall ko ng high school, yun na, naiba na. Tapos college, yun na, naiba na. Naiba na yung priorities ko and kumbaga, I meet new people, new friends. So, yung mga ginagawa ko before, yun, nawala na. So, yun lang. Well, that is the saddest part of being, growing up, nagmamature tayo. Ano yan eh, okay lang yan. Pero nga, sabi ko nga, kung kayo nanonood kayo ng mga live streams ko or previous lives ko, sabi ko nga sa live ko, sulitin natin yung let's be grateful kung ano yung binibigay sa atin, di ba? So, yun yung pinakamahalaga doon. Kaya sulitin lang ang bawat ano kasi you'll never know what will happen and change is the only permanent thing in the world, right? Wow, di ba? O, yun. Sabi ni Tita Virgie, wala mo ng GF Extra, magagalit ako. O, nag-garant na si Tita Virgie. Hindi na yun yung topic. Sabi ay, nako. Anyway, so bago lahat, syempre, since you answered my question, and speaking of long-term goals, this is my last question muna bago ko i-preview yung inyong isang video, performance video. So, my next question is, what accomplishments do you see yourself achieving in the next 5 to 10 years? Like, kayo, as an individual, in music or other stuff, like, mga plano nyo sa buhay, ano bang sa tingin nyo, naiisip nyo na 5 to 10 years from now, yung mga accomplishments nyo na? Ano ba? Kaka-girlfriend na daw po si Jarol. Oy! Ano? Then, siguro, 5 to 10, in the next 5 to 10 years po siguro, I will be successful engineer and syempre, musician din. Syempre, magkakasama kami hanggang lumaki kami, di ba? So, Uy, kapit tayo dyan! Galing. Sino pa? So, I see myself in 5 to 10 years as probably becoming a guitar tech habang nagbabanda. Kasi mahilig po akong mga ligot ng mga ganun po. And maging electrical engineering din po. Either of the two po. Oh, tech namin yan! Sa'yo na kami magpapaayos ng gitara. O guys, abangan nyo to ha. Pero syempre yung serbisyo mo, ano na lang. Palit ano na lang. Donut. Palit donut. Next. Sino pa mag-share? Ito. Corny, pero sana sa next 5 to 10 years, kaming buong banda is maabot na namin yung horizons. Tama. Oo, malay mo, 'di ba? Hindi natin alam ang tawag dito, ang ibibigay sa atin eh. So you'll never know, 'di ba? Magandang yan. So yun, guys. So I think na-answer niyo naman yung mga first batch ng questions ko. And thank you so much for answering all of those. So, I really appreciate it. Ay, nabubulo pa rin ako. Ano ba yan? Na-appreciate ko yung pag-answer niyo sa mga questions na yan. And, syempre, break muna tayo. And, Kahels, panoorin muna natin ang isa sa mga video nila. And this is their live performance of the song from Tony J, 7-Eleven. So sana magustuhan nyo to. Let's go!
Yun. Ayos. Ayun na. So, I think naka-ano kayo, naka-mute kayo. Naka-mute ba kayo? Ayan. Yung. Hello! Hello po! Yun. Hello! Ayun. Thank you sa inyong performance from Tony J, 7-Eleven. So, ayun nga. Ano pa ba? Ayun. Going back sa ating bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout po sa lahat ng nandito. Kay James Sulen, Joshua Oliveros, kay Isha, Hey, Dimapilis, yun. Kay Tito Kate, yun. Improving si Ishan, keep it up. Yun. Yun. So guys, don't forget to like, share this stream, and like nyo rin ang aming Facebook page, Kahel Stories Live and Orange District, syempre. And bago tayo mag-proceed sa ating questions. Sige. Actually, hindi mo na magpapa-games. Wala akong game sa inyo eh. Pero, wait lang Dali lang, wait lang. Eto. May ano ako sa inyo. May question of the day ako sa inyo. Eto, ano to out of nowhere lang. Out of nowhere lang. Na bigla ko lang naisip. Sige, eto. Sabi yung aking kodigo. Ayan. So, itong aking question. If you could time travel, kung kayo makakapag-time travel, when and where you would go? Ayan. Saan kayo pupunta? Anong panahon yan at saan kayo pupunta? Kung kayo mabibigyan ng chance na makapag-time travel, saan nyo gustong pumunta at anong timeline yun? Sige, one by one. Ako po siguro, hindi ko po sure kung anong date to. Siguro around 1970s or 60s ata yun. Basta gusto ko po makita yung performance ni, ano yun? Pangalan nito, Freddie Mercury po. Gusto ko po makita yung live performance niya. Oo nga. Gusto ko din. Hindi ko po sure kung anong date siya eh. Kung ano exact date. Hindi ko din alam eh. Well, napanood ko yung ano tawag dito? Yung Bohemian Rhapsody. Pero yun nga, 70s nga yun. So, ayun. I think July of I don't know what specific date or year. Basta 70s, 1970s ata. Ganun. Opo. Yun. Around po. Next. Nag-iisip pa. Ako po, siguro nung elementary pa lang ako para may madali lang buhay. Walang hirap. For real. Paupo ka lang sa bahay, ganun. Relax ka lang. Tapos nanonood ka lang ng TV. Tapos paghapon lalabas, maglalaro. Real. Oo nga. Wala ka na gagawin. Next, sino? Sino next? Ganun ka. Siguro po ako sa times po nung Beatles para po mapapanood ko sila. Nice one. Beatles. Hindi magkasama kayo. Beatles. Next. Sa tingin ko po nung 2019, pipigilan ko po yung kumain ng paniki. Oo nga, no? Oo. Matalino. Hindi, pero kasi kung hindi naman din nangyari yun, parang today will not be a better day. Gets nyo? Kasi parang nung nagkaroon din ng virus, parang yun nga, nag-heal naman yung natin. Parang napahinga yung mundo natin for like pollutions, waste, di ba? Or whatsoever, yung population. Baga parang nagpahinga tayo ng bahagya sa lahat ng and pinagpahinga talaga yung mga tao nun. So if that virus didn't happen, so parang wala, tuloy-tuloy lang, and siguro yung mas nag-struggle yung natin ngayon, yung situation natin ngayon, di ba? So ayun, wala lang, na-share ko lang.
Feeling bright lang ako. Feeling bright. Next. Sino next? Instead of the past, siguro po sa future. Kasi gusto ko malaman kung ano na yung achievements namin as a band. Yung achievements. Nice one. Correct. Maganda yun, ah. Actually, instead of you going back to the past, why not go to the future and know your future kung ano ba yung ano. At least, meron ka na ring overview. Pero, syempre, hindi rin, kumbaga parang, ang pangit din eh. Kasi mawawalan ka na ng thrill. Parang, ay, wala nang challenge, gano'n, di ba? Parang pangit naman din. So, ako papipiliin, either left or right, kung past or future. Siguro doon na ako sa past. Mga panahon na gusto ko malaman kung sino bang talagang pumatay kay Antonio Luna. Di ba? Yung time na nun. Kung si Emilio Aguinaldo ba ang may pakana nun? Kung yung nanay ba ni Emilio Aguinaldo ang may pakana nun? Or other person involved? We don't know. Kaya until now, if you like history, Philippine history, until now, question mark pa rin siya. Well, may mga ibang tao na nagsasabi na eto, sige nito na nag-ano. Pero we don't know yet until meron talagang evidence or legit evidence, di ba? Ayun. So, shout out kay James and Joshua na nag-usap sa chat box. Hello sa inyo. Hello kay Andrew Singson. Thank you for watching. Yan. Hindi ko na mabasa yung mga ano nila, mga chat nila. Ano to? Sabi ni Joshua, bayarin mo muna, James, tatahimik ako. Pass, sabi niya. Sabi ni Kuya Shelby, kahit sa past or future ka mag-time travel, sigurado andun si Tito Tito Enrile? Oo nga, no? Oo nga, no? Juan Ponce Enrile, no? May sinasabi kanina si Kuya Shelvin, balikan ko lang. Sabi ni Kuya Shelvin, kailan nyo ipapaninig sa amin yung ginawa nyo na original song? Yun. Good question to. Kailan ba? Meron ba? May on process na ba? Meron naman na po, hindi pa nanagdagan, hindi pa pinaputungan nitong mga ate. Pinapatungan ko na po. Maganda Para yan. mo po In progress po po. Maganda yan, masimulan nyo na agad para at least, di ba, tuloy-tuloy kayo. Kasi dyan yung mabibase talaga if you have original song. Pag may kanta kayong nagawa, dyan yung talaga mabibase talaga kung ano talagang music ang tina-target nyo. So, ayun. Yun talaga yun. And by time comes, magpa-progress yan. So, ayun. Alright, so moving forward to my question. So, thank you very much for answering my filler questions. Pero going back to the music questions that I have here. Next question is, what is it about music that makes you feel passionate? Ano ba yung like drive sa inyo para maging passionate kayo sa ginagawa nyo about music? Ano daw po yung passionate, sabi ni Liam. Wala lang sasabi dito. Google nyo na lang. Google nyo na lang. Passionate. Yes, sagot. Oh, ano bang sa tingin nyo, ano bang passionate? Oh. Ang passionate kasi is like showing or caused by a strong feelings or a strong belief, 'di ba? Yung parang ganoon. Parang you're passionate about Ano ba? Sa music. Okay. Passionate sa music. Not passionate sa music. Well, ako naman po kasi, lahat po kasi ng ginagawa ko, wala po akong kayang gawin ng walang music. Yung tipong kahit nagre-review for exams, nakakabit yung earphones. Pag bumabiyahe pa papuntang school, nakakabit. Nagkaklase yung teacher, nakakabit. Yan. Hoy! Nahuli ka! Huli! Subok kita. Kaya po ako passionate sa music. Next. Ako kasi, parang ginagawa ko ng pagkain yung music eh. Like hindi ako magbubuhay kung wala yung music. Tama. Like every hour, nag-listen ako sa music, parang siya na din yung motivation ko. Sa music ha! Huli! Yung music yung motivation ko.
So, yung music, parang tumutulong po sa akin sa pag-focus. Parang siya po yung gasolina sa pag-ano ko po. Pag gagawa ng kung ano-ano man. Gasolina, so nakaka-addict. Ayan. Totoo. Nakaka-addict po yung music. Tama. Ishan, James, right. Yung music, tawag doon, para sa akin, ko siya, pang-boost ng mood, parang gano'n. Tama. Paano ng mood. Tama. Yung music talaga yung pinupuntahan ko, tinatakbuhan ko pag medyo music is my nag-down comfort. yung feelings ko sa araw niya. Best therapist. Yes. Next. Ayun nga rin po. Pang-boost ng mood and also pag emotional ako, nakikinig ako sa emotional music, iniiyakan ko, and yun. Tama. We've been there. Yes. Ang galing. Well, my next question is, what do you like most about playing music? Like, anong part doon? Anong pinaka nagugustuhan nyo when you're playing music or playing instruments? So, I started off na nalalabas ko po yung totoo ko pong feeling sa bawat strum ng gitara ko po. Parang nilalabas ko po lahat ng galit, lahat ng lungkot. Basta lahat po. Nice man. Sige, ikaw na. Ako na. Ikaw na. Okay, so I believe po kasi na ang music is global language. So kahit magkakaiba po kayo ng nationality, mapapag-connect po kayo ng music. So kapag tumutugtog po kayo, tas naririnig mo po na yung nagtutugma yung sound nyo, ang sarap po sa feeling nun na parang nakikipag-socialize ka sa ibang tao. Tama. Nakikiconnect ka sa ibang tao. Ako siguro, yung mismong message ng music Kasi parang may pinaparating siya sa buhay mo Parang nagiging, example na natin yung karera ng Bini, di ba? Parang dahan-dahan lang. Example sa'yo. Dahan-dahan lang. Buhay ay hindi karera. So, yun yung nagustuhan ko about music. Yung message. Life lessons. True. Well, sige, next. Sino pa? Station. Yung music kasi is my way of expressing my emotions since vocalist nga. Lalo na pag karaoke, kahit sumigaw ako, maisip ng iba na part din ng kanta. Real. Tama. Well, sige, next. Sorry po. Sorry. Siguro yung music para sa akin ay ko siya. Okay lang yan. Go lang. Basta music. Basta music lang po. Sige po, ano pa sa sabihin? Di ba? Ang ganda, kaaba na sinabi niya. Very sobrang na-touch ako, grabe. Touch ako sinabi mo, Ishan. Sobrang heartwarming yung Anyway, moving forward, speaking of music and song, my next question is, kahit sino na lang mag-answer nito mga next questions ko, describe your creative process on writing your song or your music. So, ano ba yung mga process na ginagawa nyo? Siguro po yung process na ginagawa ko, iniisip ko po yung motivation ko. Hindi, suno ka lang Hindi ako nagsusuno. Minsan lang. Seryoso, nag-iisip ako ng motivation ko and nilalabas ko yung mga gusto kong sabihin sa kanya or yung sa kung anong motivation na yun. So, ayun, parang yung sinabi din nga ni Jarol. Siyempre, kailangan pag gagawa ka ng kanta, may inspiration ka. Sino ba yun? Sino kaya yun? Okay. So, ayun, that may inspiration ka. And, alam niyo yung mga bagay na hindi mo masabi sa personal. Nalalabas mo siya sa music Nalalabas mo siya pag sinulat mo na siya. Totoo. Kasi pag music na siya, na ka na parang free ka na i-ano yun sa lahat Parang nag-express ka na yun. Meron pa ba? Hindi naman siya kanta, pero naano lang po ko sa paggagawa ng tula.
And mostly pag gumagawa po ko ng tula, ina-express ko po yung mga hindi ko po nasabi dati, lahat ng emosyon na nararamdaman ko po, mga ganun po. Parang yun yung way ng music mo para, yun yung way mo para magusto, masabi lahat ng gusto mo. Yung mga hindi ko po nasasabi ko po doon. Yun naman. So kung may galit, so kung may galit ka sa akin, doon mo sasabihin sa music. Ayan. Hindi, iba friend stop kita. Hindi, pwede mo naman sabihin. Hindi, may galit ako sa'yo. Bakit ng pogi mo? Ay, nako. Ay, walang ganyan. Video. Yan. Okay na po. Ayun, parang nakamute daw ata ako. So, nakamute ako, sorry. Ayun guys, sinasabi ko, sorry walang sound. Okay, yan, nakamute ako, sorry. Ayun, I mean, eto, yung sinasabi ko is, ako naman, based on my experience kasi, ayun, ulitin ko lang, share ko lang ng brief kasi nakamute daw ako. Sorry guys, sa iyo lang may naririnig kami lahat. Ayun. Sorry na po. Pizio. Eh kasi sabi ko nga kanina, daldal ako ng daldal, wala pala lumalabas na sounds. The way I write song is about other people's experience. So, hindi siya tungkol sa experience ko or based sa na-experience ko. Kumbaga sa ibang tao. And then, nagba-branch out na lang siya if na-experience ko ba. So, yun yung sinishare ko sa Chasing Horizons. When they compose songs, try to focus muna doon sa isang bagay na na-experience sila. Then, try to branch out kung na-experience ba ni ganito, ni ganyan. So, ayun. O, diba? Sorry na, ha? Naano ako doon? Na-juju ako doon. Nakamute pala. So, bihira. Hindi mo man sinabi. Ayun. Okay, so next question ko, guys. Speaking of song, my next question is, or speaking of music, ano ba, or describe to me or to us, yung worst performance nyo? Like, what did you learn from that experience? Kailan ba yung ano? So, tingin yung worst. Or sabihin na natin na worst na experience nyo as musician na lang. Yan. O, sige. Well, sa ano po, alam ko naman po, halos lahat naman po tayo. Pati kami. Ayaw natin yung... wala. Ayaw natin yung, ano nga ba sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Wala, isip mo yan, aba. Wait lang. Alam mo, yung
pag wala tayo sa tempo, tapos nawawala na lahat, tapos ang gulo na ng hindi na match yung ano natin. Yun yung ayaw natin talaga sa sa music eh. Lalo na pag practice, 'di ba na ano natin 'yan sa lalo na sa practice. Hindi tayo sabay-sabay. Kaya yun. Ano pa kaya? Siguro Yung makalimutan yung chords. Ayan. Normal yan. Oo, normal yung na-experience yung nakakalimutan yung chords. Ano pa? ano pa siguro? Siguro yung ako po as a lead, siguro yung marami pong sabit. Yun. Yan. Yung May piyok, kasi meaning ko po marami din po akong sabit na lead. Yung Hindi naman lidista po din kasi namin, ganun. maraming sabit yun. Ayan. Inokan. Pero dapat magaling ka, magaling kang mag-improvise. Yun. Baga, kahit sumasabit ka, kailangan ang thinking mo dyan is, kailangan ma-redeem ko yung sarili ko. Parang ganun. Ganun dapat ang laging Well, lahat tayo, we experience a lot of, ano tawag dito? Yung mga ganyan, yung nakakalimutan yung chords, lyrics, lalo sa vocalista, di ba? Nakakalimutan yung lyrics, ano pa ba, yung lead, sumasabit, or yung palo, tumitigas yung daliri or kamay. So, it's just a normal thing, di ba? So, well, that's a good answer. May sasabihin pa ba kayo, like additionals pa? Sige. Additionals-ish. Wala na po, okay na po. Well, yun. Kaya nga, the reason why I ask this question is my little advice as, syempre, minsan natutulungan din naman namin kayo sa music. So, try something new, di ba? Ito lang yun eh. Ano ba ang pinagkaiba ni Chasing Horizon sa ibang banda dyan? Like, paano ba magiging kakaiba kayo sa ibang banda? Like, you should know or have your own brand, di ba? Branding, own genre, own concept, ganun. Para maging iba kayo. Kasi the more na you're just mirroring or ginagaya nyo lang yung ibang artist or ginagawa ng ibang artist, it doesn't make any difference, right? So, you have to think ahead, think out of the box, like think of something na ano bang pwede pa namin gawin para mas magkaroon pa ng boom or progress yung ginagawa namin as a band, di ba? Yun. So, bago ako mag-proceed sa last 2 questions ko sa inyo, guys. Well, Kahels, let us ano ba to? Ito na naman tayo, nabubulo na naman tayo. Panoorin muna natin yung kanilang last performance for this day. And this is from Maki Dilaw. Sana magustuhan niyo po. And once again, yun Dilaw oh. Once again, I present to you Chasing Horizons. Let's go!
Yun. O, di ba? Ang gagaling ng mga batang to. Chasing Horizon. So, sobrang, alam mo yun, at your age, marunong na kayong tumugtog. Siyempre, yung iba, nag-struggle pa or they're still, um, iniisip pa nila kung paano sila makakatugtog, di ba? So, right now, sobrang bilib ako sa inyo kasi kayo talaga, you manage to have good music, na nagagawa nyo talaga nakakatugtog kayo na maayos. And keep it up, di ba? Ika nga, tuloy nyo lang yan. And shoutout po sa mga dumadaan po. Hello, hello, hello. Good afternoon po kay Howell Marie Carion Lacuna. Hello po kay James Saluen. Lance Lamban, hello. Ayun. Sa mga kay Tita Virgie, hello, good afternoon po sa inyo. Thank you for staying. 17K viewers. Maraming salamat po. Salute. Don't forget to like our Facebook page, Kahel Stories Live. At like and share nyo tong stream na to sa mga friends nyo. Yun. Well, I have my last questions or 2 questions here for you guys. Ito na nga ang aking last 2 questions. So, which qualities do you think make a great musician? Like, ano ba yung sa tingin nyo na ano ba yung mga qualities na para masabi nyo you will be a great musician? Muna. Ako naman paborito niya. Paborito niya. Nagturuan na po sila mga kapatid. Siguro, ang great musician para sa akin is yung musician na naintindihan yung mga kabanda niya. Yung hindi lang yung sarili niya yung iniisip niya. So, marunong siya mag-adjust para sa iba. Yan. Good answer. So, bago po ako mag-i-answer yung question nyo, gusto ko lang po i-shoutout yung bassist po namin. Hindi po siya nakapunta ngayon kasi may pupuntahan daw po sila. Hi, Andrew. Hi, Andrew! Hello. Shout out. Shoutout din po kay Lance Lanban. Tsaka kay James. Thank you sa panonood. Nakakaya, kanina pa nagchat-chat eh. Nag-away. So yung being a great musician kasi, plays from the heart kasi yun. So, parang mas napipil mo yung music pag yun yung qualities ng being great musicians po. Playing from the heart. Exactly. Para sa akin, Sige. Sorry. para sa akin po, ang pagiging great musician po is having a heart. Pati po ang pagiging disiplinado sa mga bagay-bagay po. Kasi kung wala pong disiplinado, kung wala din pong discipline, wala din pong matatapos kasi kung wala kang disiplina sa oras po, wala ka rin mararating, wala kang matatapos. Totoo. Ba't ka crammer? Oy! Huli ka! Oy! Hindi pa expose ng ganyan. Sorry. So, may dagdag pa ba? Siguro, quality ng great musician, yung hindi kinakalimutan yung mga first na fans and supporters. Yes. Like small band, tapos bigyan hindi nila makakalimutan yung mga supporters. Shoutout sa first fan namin, Orange District. Thank you. Thank you po! Yeah. Shoutout po. Thank you so much, guys. Yun nga, speaking of that, thank you so much sa mga answers nyo. I really appreciate and hindi ko sasabing mali yung mga answers nyo. Ang gaganda. And my last questions basically is, eto. Ano ba? Nasaan na yun? Ayun. My last question is, who's your ideal musician to collaborate with and why? Orange District na ba? Matik Orange District. Orange District. Yan. Seryoso, ideal band. Ideal band or musician? Kahit artist, kahit sino. Sino ba? Hey! May naisip pa kayo? Other than Orange. Yeah! Ito. Other than Orange District, gusto ko po makajamming si Slash.
Si Slash from Sweet Child of Mine. Ay, Sweet Child. Si Charles pa niya. Ano? Guns N' Roses, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sige. Push mo yan. Sweet, Ano ba yan? sweet child Ay, of nako. mine. Oh. Sino pa? Syempre ako, ideal musician ko. Number 1, syempre, Orange District. Hey! Sila kaya po dito ako. And syempre, ang siguro, ano pa pangalan nito? Unique Salonga po, from Four of Spades po. Maganda po kasi yung parang mga sinusulat niyo pong kanta eh. Mm. Next, tama na. So actually, hindi naman po actually gustong maka-jam. Gusto ko lang po talaga silang makita mag-perform ng live. Yung bandang Cup of Joe, number 1 yan, Cup of Joe. Tsaka yung The Ones. Mga banda, mga OPM din po. Gusto ko lang silang makita kasi gustong-gusto ko yung music nila, promise. Nasa playlist ko lahat. The Ones, magaling sa live yung The Ones, promise. Well, Cup of Joe din, magaling din naman. Kaya. Ishan. Ikaw naman. Siguro para sa akin yung si Zach Tabudlo. Exacto. Idol. Oo nga. Oh. Ikaw, baby. Siguro si Zild. Malaki yung Zild fan. Four of Spades. Ayos pa rin. Hindi niyo pa ginawang hindi niyo pa ginawang Four of Spades. Meron ng Blaster, tapos meron na si Unique. Taba, Unique, tapos si Zildo. Blaster na lang kulang, tsaka si Four of Spades na. Well, thank you so much for answering all of my questions, and I really appreciate, guys. And ayun nga, doon na natapos yung mga questions ko. Palapakan nyo naman ng bawat isa. Diba? Diba? Well, ayun nga, bago tayo magtapos and bago kayo i-let go, yung mga viewers natin ngayon, invite nyo sila kung may mga upcoming events kayo or gig, social medias, invite nyo sila. Yun, promote na kayo and mag-shoutout na kayo kung sino gusto nyo i-shoutout. So, go! Go. Ba't ako ano gagawin ko? Gideon. Ba't ako, yung gusto ko lang naman po yung shoutout dito is yung pamilya ko po na todo ang suporta po sa akin. Yun lang po. Ay, Shout Sige. Ikaw na. Sige, siguro po ako. Hindi naman to questions eh. Hindi, shoutout po sa mga sumusuporta po sa akin. Sila mama, sila papa. Siyempre, buong pamilya ko, from Bristol family and Pascual family po. And yung pinsan ko dyan, si James na Bristol, hindi, si Solway. So, yun. And, abangan nyo yung mga gigs namin. Yung original song po namin is Coming soon. In progress na po. Malapit-lapit na. construction. Mga nasa 70%. Yan. Sana hindi ko nag-greet natin. Uy, huwag naman. Grabe naman ba. So, guys? Ano ba? Sino ba yung ko? Sino ba shoutout nyo? Si Thank you po sa Orange District. Thank you, Tito Makoy, for Thank you. inviting. Always welcome sa inyo. Unang-una sa lahat yan. Sino pa? Si Huwag na yun. Ano na lang. Meron po kami Facebook page, Chasing Horizon. Search nyo. Meron din po kaming upcoming gig sa Merichel. Kasama dun sila Tito Makoy, di ba Dan? Kasama ang Orange District. Yes. Yan, kasama po ang Orange District doon. And meron din pong sa Vermont, meron din po kaming Halloween gig dito sa village namin. Hintay ko yan. Apa. So yun. Hintayin po. Upcoming, yes. Ayun, sige. Nice one. Parang nag-freeze yung ko. Parang nag-freeze yung yung aking video. Pero anyway, thank you so much, Chasing Horizon, for your time. I really appreciate it. And kung gusto niyo lang mag-guest, go ahead. PM lang. Mag-PM lang Chasing kayo. Horizon. And sobrang appreciate namin. And ayun.
So, without further ado, thank you so much, Chasing Horizons, for guesting in our first episode of Kahel Stories Live. And hope to see you soon, mga kapatid. Ayun, and ano pa ba? Ayun, wala na. Wala na akong sasabihin. So, see you around and ayun, bye for now, ha? At ako'y mag-aano muna. Bye! Bye! Thank you po sa mga nanonood. Thank you po! Ayun. So, ayun na nga. Thank you so much, Chasing Horizons, for guesting sa ating first episode ng Kahel Stories Live. Maraming salamat sa inyo and solid nyo. Sobrang solid nyo. And syempre, napaka-solid din ng mga nagstay na nandito sa ating live stream. Shoutout ko lang si Joshua Oliveros, James Sulien, si Ate Ria, hello. Kay Lance Lamban, shoutout. Sa lahat ng dumaan, kay Kit, kay JM, sa mga kabanda ko. Yun, shoutout. So, ayun nga. Gusto ko lang sabihin sa inyo na we will have another episode this coming Sunday. Manood po kayo. Meron na naman akong special guest. And for our second episode, sana ganito rin tayo karami. No, on our next episode, syempre, ang poster bukas siguro, ano natin, upload natin yan or mamayang gabi. So, ayun guys. Again, sana ma-stream nyo po yung mga kanta namin sa Orange District. Lalo na yung All Over Again. Paabutin natin ng 5K to 10K streams yan. Please. Malaking bagay po ang inyong help na mapataas ang aming numbers, syempre. Gusto ko lang po pasalamatan kayo lahat. Thank you so much for dropping by dito sa aming stream. And wala na akong sasabihin pa. But before anything else or before I let you go, guys, syempre, plug ko lang din ulit ang aming event on September 15. Nasa Millenia kami for our anniversary concert gig. That's for our Merit Cell Children's Foundation. So, para sa kanila po yung gig na yon or yung event na yon. Lahat po ng proceeds mapupunta sa mga batang yun. So, and you can donate amounts doon sa mismong event sa September 15 or you can bring clothes, medicine, milk, lahat ng pwede sa mga batang to, pwede nyo ibigay doon sa September 15. So, ayun guys, without further ado, before I leave you, I will give you this awesome video from us from Orange District. Sana magustuhan nyo to. Nasa YouTube na rin to, so you can check this video. Our visualizer, All Over Again visualizer, sana magustuhan nyo. So thank you so much, Kahels, for dropping by. I love you all and see you around. And I'll be leaving you with this video, All Over Again visualizer. So see ya. Bye. I
Yesterday, I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life. I want to walk this side with you. Your eyes shine like no other, like no other, and you let them come